hirap. Pag alam mo na yung sikreto, papalipat-lipat na ang utak mo sa dalawang sagot. Kita mo na pareho. Isa pang old school style ay stop motion animation. Unang sumikat ito noong late 1800s. Mahalaga ito para alam natin kung kailan ang tamang panahon para magtanim ng halaman o mapaghandaan ang paglamig. Ngayong umaga sa All the Answers, mga emoji na sikat ngayon. Sino ang nag-imbento noon? Ano ang koneksyon ng mga kalendaryo sa solar system? Saan gawa ang iba't ibang uri ng orasan? Meron nga bang kalendaryong gawa sa bato? Mga baraha at kalendaryo, marami raw pagkakapareho. Ilang lingwahe ng tao ang meron sa buong mundo? Napagmasdan mo na ba ng mabuti ang deck ng mga baraha? Meron itong 4 na suits. Naisip mo na ba itong 4 na suits ay sumasagisag sa 4 na seasons ng taon? Hindi doon nagtatapos ang similarity ng mga baraha at ng kalendaryo. May mga naniniwalang yung dalawang kulay, pula at itim, ay katumbas ng umaga at gabi. May 52 na baraha sa isang deck. May 52 na linggo rin sa isang taon. 12 ang mga barahang bitaw. 12 rin ang mga buwan sa isang taon. At ang total na value ng lahat ng mga baraha, 365. Parang 365 days in a year, diba? Posible kaya na ang mga baraha ay bunga ng kalendaryo noon? Yan ang misteryo na masarap pag-isipan. Maraming bagay sa ating paligid ay nagbibigay sa atin ng information sa isang tinimlang sa tulong ng mga signs. At may mga taong yan ang pinag-aaralan. Semiotics ang tawag sa pag-aaral ng signs. Ang sign ay kahit na anong image na nagre-represent sa ibang bagay. Halimbawa, mga words o salita. Isulat mo lang ang salitang fish. Gigets na nag-uusap mo na isda ang pinag-uusapan nyo. O kaya magpakita ka ng litrato ng isda. Kasi ang mga pictures ay isang klase rin ng sign. Pero hindi lang limitado ang signs sa words at pictures. Marami rin mga natural signs. Pag may usok sa di kalayuan, sign ito na may nasusunog. Ano pang ibang halimbawa ng signs ang alam nyo? May isang sign na malamang madalas nyo rin ginagamit, mga emoji. Umaasa tayo sa mga ganitong simbolo para magkaintindihan agad. Ang nakakatuwa sa emojis nauunawaan sila saan ka man sa mundo. Kaya nilang ipahiwatig ang eksaktong pakiramdam ano pa man ang wika mo. Sa susunod na may mapansin kang sign sa paligid, isipin mo na lang kung ano yung emosyon, idea o message na gustong sabihin ng simbolong yon. Hindi na planeta natin ang may 24-hour cycle. Pati tao meron. Alam ng katawan natin kung anong oras na sa tulong ng circadian rhythm. Para itong alarm clock na nagsasabi kung dapat na tayong matulog o gumising. Ang light at temperature sa paligid ang indicator para malaman ang time. Halimbawa, sa umaga, didetect ng mga cell sa ating optic nerves na maliwanag na, kaya oras na para gumising. Kaya kung gabi, pag nakatingin tayo sa isang bright screen tulad ng cellphone o tablet, hindi tayo agad makatulog. Nalilito yung brain natin kasi akala nito umaga pa rin dahil masyadong maliwanag yung screen. At pag nawala sa natural rhythm ang pagtulog at pagising natin, makakaranas tayo ng fatigue at insomnia na masama sa ating kalusugan. Alam niyo bang pwedeng gamitin ang sun para malaman natin ang oras? Ang pinaka-OG na clock ay obelisk sundial na naimbento 5,500 years ago. Ancient Egyptians, Greeks at Romans, lahat sila gumagamit ng sundial. Ang secret nasa shadow o anino. Dahil sa paggalaw ng araw sa kalangitan, iba't ibang oras, iba't ibang pwesto ng shadow. Level up pa nila ito.
May flat surface na may palatandaan for each hour. Meron ding mga sundial na kahit minutes kayang sukatin. Pero dahil nakadepende ito sa araw, kapag gabi o maulap, nawawalan ito ng silbi. Kaya naman, naghanap pa ang mga inventor ng paraan para malaman kung anong oras na. Isa pang old school na time device ay ang hourglass. Sa panahon ngayon, makikita itong ginagamit sa mga board games. Pero noong 14th century, madalas itong ginagamit sa mga barko. Pag malakas ang alon, gumigewang-gewang ang barko, kaya naman hindi reliable na gumamit ng sundial. Pero ang buhangin sa loob ng hourglass ay hindi basta-basta nagugulo kahit malakas pa ang alon. Simple lang ang materyales at madali lang gumawa ng hourglass, kaya naman lagi itong ginagamit ng mga marino sa karagatan. Pero balik tayo sa lupa kung saan mas precise na ang instrument sa pagtingin ng oras. Noong 1600s, na-discover ng Italian astronomer na si Galileo Galilei na ang swing ng pendulum ay pwedeng gamitin sa orasan. 50 years later, 1657, na-imbento ng Dutch mathematician na si Christian Huygens ang unang pendulum clock. Habang lumilipas ang panahon, ma-high-tech din ang mga relo. Na-imbento ang mga portable pocket watch noong 16th century. Noong simula ng World War I, nauso ang mga portable wristwatch na meron pa rin hanggang ngayon. Mamaya, aalamin natin kung paano nagsimula ang pagbasa sa oras. Pero bago yun, alam niyo ba ang ibig sabihin ng Rolex? A. The study of alternative medicine. B. The practice of lantern making. Or C. The study of timekeeping. Alamin na natin ang sagot sa tanong ko kanina. Anong ibig sabihin ng Rolex? A. The study of alternative medicine. B. The practice of lantern making. Or C. The study of timekeeping. May kinalaman sa time ang sagot. Letter C. The study of timekeeping. Horologist ang tawag sa mga expert ng timekeeping devices, gaya ng watchmakers o clockmakers. Maraming ibang kultura ang may sariling version ng kalendaryo. May ilang bansa na sineselebrate ang New Year sa ibang araw. Dito pamilyar tayo sa Chinese New Year na laging nagpapalit ng petsa every year. Mga ancient Egyptians ang nagsimula ng 365-day and 12-month year format. Ang modern calendar ay sinunod sa Roman calendar. Ang pangalan ng sikat na Romans ang mga buwan sa kalendaryo. July ang birth month ni Julius Caesar at ang August ay pinangalan kay Caesar Augustus. Alam natin na may 365 days sa isang taon kasi ganun katagal maikot ng Earth ang Sun. Pero hindi talaga saktong 365 days ang pag-revolve ng Earth sa araw. Totoo, maabot ito ng 365 days, 5 hours and 48 minutes. Kaya technically, ang 1 year ay may 365.42199 days. But wait a minute, saan napupunta yung sobrang oras? Kung tatanggalin yung sobrang oras sa taon, gugulong kalendaryo. Kapag nangyari yun, mapupunta sa maling buwan ang mga holidays natin. Ang weird naman kung July tayo magdiriwang ng Pasko, di ba? At para hindi mangyari yun, every 4 years, dinadagdagan ng isang araw ang kalendaryo para magkaroon ng 366 days tuwing leap year. At dahil sa extra day every leap year, meron na tayong average of 365.35 days kada taon, mas malapit sa actual numbers of revolution ng Earth. Bakit sa February dinadagdag yung extra day kapag leap year? Originally, 10 buwan lang ang meron sa Roman calendar. Late na itinagdag ang January at February. Dahil ang February ang may pinaka-kaunting bilang ng araw, dito na isinama yung extra day kapag leap year. May kilala ba kayo na ipinanganak ng leap day? Unique ang
birthday nila kasi every 4 years lang may February 29. Pero pwede rin silang mag-celebrate kahit naman hindi leap year. Oras nang alamin kung ano ang usap-usapan tungkol sa language o wika. Ang sinasabi ko at naririnig mo ngayon ay ang national language natin na Pilipino. Magamit tayo ng isa o higit pa sa isang language sa bahay. Ang language ay paraan ng pakikipag-usap, pagsalita, pagsusulat, pati na pagsasenyas. Ito ay paraan para makapagpalitan ng impormasyon ang mga tao. Ang mga ninuno natin ay natututong magsalita ilang milyon taon na ang nakakaraan. Wika ang susi sa pagtatag nila ng mga lipunan. Pinanganak tayo mahusay, umintindi ng lengguwahe. Natututong magsalita ang mga bata sa pamamagitan ng pakikinig sa mga magulang nila. Madalas, nakakapagsalita na at 9 months old. New York City, 20 million ang nakatira rito at ito ay tahanan ng mahigit sa 800 languages. Dami, no? Sa African continent, nasa 1,500 hanggang 2,000 ang lengguwahe nila. At sa buong daigdig, merong 6,909 languages na ginagamit. Pero malamang, marami pang ibang wika na hindi pa natutunan. Sa susunod na magmoling ka, pansinin mo kung gaano karaming wika ang iyong nakikita at maririnig. Sari-saring bansa may sari-saring wika. Pero ang mga bansa may mga boundary. Ang mga lengguwahe, wala. Maraming wika ang naghahalo-halo mula sa magkakaibang kultura. Halimbawa, yung salitang pajamas. Galing ito sa salitang Hindi na pajama. Pai o binti plus jama o damit equals pajama. May mga salita na pinagsama-sama, nag-iiba ang kahulugan tulad ng mga idiom o kasabihan. Ang idiom ay grupo ng mga salita na may ibang kahulugan, hindi ito literal, kumbaga tulad ng spill the beans o kaya on cloud 9. Maraming pinagmumulan ng idioms, pwedeng sports, kalusugan, pati na karagatan. Narinig mo na ba yung expression na let's get down to brass tacks? Tacks as in thumbtacks, parang maikling pako na malapad ang ulo. Brass tacks ang ginagamit sa pagbuo ng mga silya. Pagpapalitan ang upholstery ng silya na i-expose o lumalabas ang brass tacks. Kaya para umabot ka sa brass tacks, ibig sabihin, seryosong trabaho na ang gagawin. Ay yung expression na show your true colors. Alam natin na ibig sabihin nun ay magpakatotoo ka na. Pero nag-umpisa pala ito sa mga seaman. Noong 17th century, pinapakita ng mga barko ang flag o colors ng kanilang bansa bago makipaglaban. Pero minsan, may dala silang flag ng ibang bansa at yun muna ang ilalabas nila para malito ang kalaban. At pag malapit na ang kaaway ng barko, saka lang nila ilalabas ang tunay na colors o bandila. I believe